Hello! Welcome back to my YouTube channel. I'm Kim, your online hairstylist. So for today's video po, I'm going to make a root touch-up hair color. So ano po ba ang root touch-up hair color? So bago po tayo mag-proceed, sana naman po kayo po, kung bago po kayo sa aking channel, sana po kayo ay mag-subscribe. Click the like button and the notification bell for you to update sa aking mga latest video. So, ano po ba ang root touch-up hair color? So, marami nito nagtatanong sa salon kung ano po ba ang root touch-up hair color kasi minsan din nila alam talaga. So, as you can see po, no, mag-root touch-up hair color po ako. Grabe na po ang aking white hair. Bali, wala pa tong 1 month, no? So, busy. Ayun po talaga ang ayun po talaga ang nakakaloka kapag ikaw ay medyo darker ang hair color mo. Mas visible talaga yung white hair, no? Grabe ang white hair ko, oh. 'Di ba? Para na akong senior, 'di ba? So, magro-root touch up hair color po tayo. Root touch up hair color po. Bali, yung root lang po ang kinukulayan. Yung ends po, the entire hair from the white hair po, hindi na po kinukulayan nyo kasi para po hindi na siya ma-damage. Kasi lalo na yung mga malimit na nako-color, di ba? Napapansin nila, ba't daw sobrang naninigas na buhok nila? Kasi nga, may white hair lang sila, pero buong buhok na ang nalalagyan nila. So, sa ngayon po, ang gagamitin ko pong pang root touch-up ay ang Bremod, product ng Bremod. Bali po magmi-mix po ako ng chestnut, chestnut brown, po, chestnut brown, and the honey tea brown. Yan. So, gagamitin ko po na oxidizer ay 6% lang kasi nga po para sa makover po ang aking white hair. So, let's do this na po. Sa pagko-color po talaga ng white hair natin, no, hindi ka pwedeng gumamit ng mga lighter color kasi talagang hindi siya mako-cover yung white hair mo. Bali, kung ano lang yung dapat na, kung ano lang yung kulay ng buhok mo. So, ayun lang ang gagamitin mo sa roots mo sa pagta-touch up hair color mo. Diba? Kasi yung iba, talaga nagmumukha silang manok talaga. Gawa ng pag nagro-roots talaga sila. Grabe. Hindi talaga roots ang buong buhok talaga. Kasi pag puti talaga na buhok na, tapos kinalayo mo ng lighter color na talaga, hindi talaga siya hindi talaga siya nako-cover. Tapos mas matingkad. Mas matingkad talaga yung white hair kesa dun sa dulo. So, wag dapat lighter. So, konti lang po ang aking gagamitin kasi magro-roots lang naman ako. Hindi na kailangan na madaming hair color. So, ito lang po siya. Naghalo ko na po yung honey tea brown at chestnut. So, I'm going to use 6% hair color. May gano'n ba ito? Naka-plastic. Naka-tape. Bali, in-order ko na naman po ito sa aking favorite online store sa Shopee. Shopee, baka naman. Endorser na ako, charot. So, ito na nga. Lagyan na natin siya ng oxidizer. Sa pagpili po ng oxidizer, ha, pag-cover, 6% lang, ha, pag-cover po ng white hair. Ang 9%, pwede kang gumamit ng 9% at 12% kung ang gagamitin po pong hair color ay mga dark brown, di ba? Ayaw mo kasi masyadong dark. So, pwede kang mag 9%, 12% kung dark brown. So, before we proceed, nagamit po ako ng protective cap for my ears kasi medyo darker tong color ko. Hindi man ganun ka-darker kasi honey tea brown saka chestnut. Ano ba to? Hirap naman ito. So,
Wala na kasi yung aking pang-cover ng tenga dati. So, I'm going to use only plastic. Di ba? Parang tanga lang. Ano ba to? Naku, wag na nga. Ito na nga lang importante sa pagko-color. Di ba? Ang ating mahiwagang gloves. Siyempre, kailangan protektado ang ating kamay para hindi makulayan. Ang bonggang-bongga. Kasi pag darker color talaga, kapit sa kamay. Okay lang sana yung yung ibang color na branded talaga ng bonggang-bongga, di ba? Hindi masyadong kumakapit sa kamay, sa balat, di ba? Tagan pa natin. So, bali kung makakapal ang buhok nyo, no, itong maliit na oxidizer ng Bremod ay makukonsumo nyo po siya pa kung kayo magro-root touch up kasi kaunti lang naman siya. So, I'm going to mix na. So, let's proceed na po. So, hanggang sa pag-root touch up talaga. Kung mag-DIY ka lang talaga, di ba? Talagang unahin mo tong sa may harapan mo, sa may crown area mo kasi syempre, yung sa may nape mo ay hindi mo masyado maabot pa. Saka ito talaga yung na-expose, di ba? Expose na nakikita nila ng bonggang-bongga. Ito na yung pansinin talaga. Kaya kailangan siya talaga ang applyan mo ng una para siya ang mas mabilis na makover talaga. Di ba? Gumamit po ako ng honey tea brown pa. Nag-mix ako ng honey tea brown kasi ayoko talaga. Kasi ang chestnut brown talaga, kapag siya lang ang pinangkulay mo tapos 6% talaga ginamit mo, medyo darker talaga ang chestnut brown. Halos itim na. Halos itim na talaga ang kulay ng chestnut brown. Hindi talaga siya brown. Mukha siyang itim. So, kailangan talaga makover niyo po talaga yung white hair niyo ng bonggang-bongga. Pag sobrang tingkad na po ng puti niyo, halos ang paglalagay po ng hair color, halos i-pull pack niyo po sa white hair niyo, ha? Huwag po yung konti lang para mas cover na cover talaga siya. Kahalagahan po talaga ng pag-root touch up hair color kasi lalo na sa mga damage na buhok, 'di ba? Kasi yung iba talaga pag nagko-color talaga pati yung iba ba kinuklayan. Eh tapos ganun ang kulay din naman. Huwag na dapat kasi nga na-damage lalo. Kasi sa lahat ng chemical na ginagamit sa buhok, number one talaga na nakaka-damage ng buhok ay ang hair color. So, dapat medyo maingat tayo sa pag-hair color. At lalong dapat maingat tayo sa pagpili ng oxidizer, ha? Kasi, pag nagkamali ka, 12% na nagamit mo, naku, good luck talaga, 12% mo sa buhok mo. Talagang damage talaga buhok mo. Tapos madalas ka pa nagkukulay. Yung iba kasi, di ba, kung magkulay, weekly, di ba? Kaya kung ikaw naman, madalas ka nagkukulay talaga, dapat talaga sa'yo, root touch up hair color lang. Di ba? Di mo kailangan magkulay ng buo kasi dinadamage mo ang buhok mo, pati ang anit mo. Kung mapapansin nyo po kasi, pag kayo ay mas madalas na nagkukulay, nagkakadandruff kayo ng bonggang-bongga kasi nga natadry po kasi talaga yung anit nyo. Diba?
So, tapos na po akong mag-apply sa aking roots. So, let's leave for 1 hour para po mas cover na cover ang white hair. So, ganito lang po ang pag-root touch up, pag-DIY ng roots touch up hair color. Yun na po talagang isama ang inyong buong buhok para po hindi na naninigas ang inyong buhok. Tulad ng buhok ko na dry na talaga kasi nga kaka-product review ko. Ayan, di ba? Nadamage na yung buhok ko. Na, sige, product review pa ako. Ayan, kaya tuloy. Napapabili tuloy ako ng mga treatment tuloy. Di ba? So, babalik po ako after 1 hour. Tingnan po natin kung na-cover talaga ang aking white hair. So, after ko na po siya nababad ng 1 hour, na-wash ko na rin siya. So, ayun na siya. Na-cover naman siya ni Honey Tea Brown. May mix ng chestnut brown. So, full coverage naman po siya. So, please bongga naman ang aking root touch up. So, sa pagpili po ng color pag mag-root touch up kayo, dapat wag masyadong light. Okay, pipili ng mga blonde. Pwede kayong mag-blonde, basta haluan nyo lang po siya ng mga dark colors. Hanggang dito na naman po ang aking video. So, don't forget to subscribe, click the like button, and the notification bell for you to update for my latest video. Thank you and bye-bye!